ang ministro ng depensa ng Turkey ay nagbigay lang ng matinding sagot sa Russia. Sa isang mahalagang United Nations Summit sa New York, tinitigan ni Ushar Guler ang Moscow at sinabi na ang Crimea ay hindi magiging sa inyo. Hindi kailanman kinilala ng Turkey ang illegal na aneksasyon ng Crimea at nanindigan kami simula pa noong 2014 sinusuportahan ang kalayaan, soberanya at teritorial na integridad ng Ukraine kabilang ang Crimea. Malakas, malinaw at personal ang mensahe. Sigaw ito ng digmaan na nagpaalab sa ambisyon ni Putin sa harap ng 50 world leaders. Ipinakita ni Guler ng malinaw na ang Turkey ay kakampi ng Kyiv. Walang kung, walang pero. Dahil sa bilyon-bilyong halaga ng kalakalan, maaaring baguhin ng posisyon ng Turkey ang impluwensya at balanse ng militar sa digmaan. Para makuha natin ang buong larawan, kailangan nating balikan ng kaunti para makita kung ano ang nagpasimula ng pinakabagong pangyayari ito. Noong Setyembre 24 ginanap ang ika-5 Crimean Platform Summit sa United Nations sa New York. Nagtipon ang mga pinuno ng mundo at diplomat upang suportahan ang Ukraine laban sa pananakop ng Russia. Sa summit, sinabi ng ministro ng depensa ng Turkey, Yashar Guler, na hindi kinilala ng Turkey ang pag-aangkin ng Russia sa Crimea at muling iginiit ang suporta sa kalayaan at integridad ng Ukraine. Binigyang diin niya ang kalagayan ng mga Crimean Tatar at ang proteksyon nila bilang makasaysayan at moral na tungkulin. Ito ay isang napakapublikong hakbang bilang pagsuway sa mga plano at agenda ni Putin. Sa kabila ng tapang niya, hindi lang si Guler ang nagdeklara noon. Lumagda ang mga leader mula sa mahigit 50 bansa, kabilang ang United States, United Kingdom at Pransya, sa New York Declaration sa United Nations. Nagkasundo ang kasunduan sa mas mabigat na parusa sa mga sumusuporta sa pananakop, dagdag na tulong sa deokupasyon at tutok sa pag-abuso sa karapatang pantao sa Crimea. Ito ang paraan ng mundo para sabihing sawa na ito kay Putin. Para sa Moscow, higit pa ito sa isang simbolikong kilos. Maaaring balewalain lang kung isang bansa lang ang pumuna sa pananakop. Pero kung 50 bansa ang magsalita ng sabay, hindi mo na kayang balewalain ang bigat nito. Makikita mo ang paghihirap sa ekonomiya ng Rusya at ang bagong pahayag na ito ay nagdadagdag ng presyon para sa mas mahigpit na hakbang. Kabilang dito ang pagbabawal sa mga barkong Ruso sa mga pangunahing pantalan at higit pang pagbawas ng pag-export ng enerhiya. May benepisyo para sa Turkey ang makilahok sa pandaigdigang laban kontra Moscow. Pinatitibay nito ang reputasyon ng Ankara bilang tulay ng silangan at kanluran, pinalalakas ang ugnayan sa NATO, at sinusuportahan ang mga Crimean Tatar sa ilalim ng okupasyon. At kahit na mas matindi ang mga salita ng ministro sa pagkakataong ito, hindi na bago ito sa Turkey. Matagal na nitong sinasabi ang parehong mensahe. Si Pangulong Erdogan ng Turkey ay matagal nang inuulit ang parehong paninindigan. Hindi siya tumigil. Noong Setyembre ng 2024, malinaw niyang sinabi ito sa isang video mensahe sa isa pang pagtitipon na nagsasabing ang pagbabalik ng Crimea sa Ukraine ay isang kinakailangan ng pandaigdigang batas. Mahigit 1 taon na ang lumipas, pero matibay pa rin ang damdamin hanggang ngayon. Gaya ng inaasahan, mabilis tumugon ang Kremlin nang marinig niya ito. Sinabi ng tagapagsalita na si Dmitry Peskov na lubos na hindi sumasang-ayon ang Russia sa mga pahayag ni Erdogan at kinikilala nilang ang Crimea ay isang seryosong issue ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Moscow at Ankara. Gayunpaman, nanindigan si Erdogan at patuloy ang kanyang panawagan para sa kalayaan simula pa noong una. Ang katatagan ng Ankara ay nakakapagtaka dahil karamihan ng bansa ay tahimik at umiiwas sa issue. Para maintindihan kung bakit matatag ang posisyon ng Turkey sa isyong ito, kailangan mong balikan ang nakaraan. Sa mga siglong puno ng tunggalian, noong kasagsagan ng Imperyong Ottoman, umabot ang kanilang kapangyarihan mula sa tarangkahan ng Vienna hanggang sa mga buhangin ng Arabia. Ang Rusya, malakas na kapangyarihan sa hilaga, ay nakatutok sa mga hangganan. Sa gitna nito ang Crimea, mahalagang gantimpala sa Black Sea at tahanan ng mga Crimean. Kanete, mabagsik na estadong Muslim at kaalyado ng Ottoman. Ito ay kuta at panangga kung saan matatapang na lumalaban ang mga mangangabayo ng Tatar sa mga mananakop. Nagsimula ang problema noong late 1700. Si Katerina ang Dakila, ang matatag na empress ng Russia, ay naglunsad ng sunod-sunod na digmaan na unti-unting kumuha sa mga teritoryo ng Ottoman. Noong 1768, sinalakay ng mga tropang Ruso ang Balkans at nakipaglaban ng matindi sa mga puwersa ng Ottoman. Lumaban ang Ottoman,
pero tuloy ang pag-atake ng Russia gamit ang mga kanyon na umuugong sa kapatagan. Noong 1774 na pilitan ang mga Ottoman na isuko ang mahahalagang kuta dahil sa kasunduan, ngunit pansamantala lang ito. Si Katerina at ang kanyang ambisyon ay malayo pa sa dulo. Noong 1783, nilusob ng mga Ruso ang Crimea at mabilis na pinabagsak ang Canite. Mabilis bumagsak ang peninsula, kasunod ay kaguluhan. Nakita ng mga sugo ng Ottoman ang pagkawatak ng kaalyado nila habang itinaas ng Moscow ang watawat sa Sevastopol. Ginawa nila itong isang base ng hukbong dagat na tila kinukot siya ang abot ng Istanbul. Matinding dagok ito sa Ottoman. Nagbukas ng daan sa barkong Ruso sa Black Sea at nagbanta sa rutang kalakalan at mga banal na lugar. Bawat pag-usad ng mga Ruso patimog ay parang lubid na unti-unting sumasakal sa imperyo. Hindi pa dito natapos ang digmaan. Sa sumunod na siglo, 6 pang beses naglaban ang Russia at Ottoman at bawat digmaan ay lalong madugo. Ang digmaang Crimean, 1,800 at 53,800 at 56 ay kinasangkutan ng Britain, France at Sardinia. Ipinahayag ng Russia na pinoprotektahan nito ang mga Orthodox Kristiyano sa Ottoman. Ngunit ang totoo, gusto nitong palawakin ang teritoryo nito. Ang labanan na nakasentro sa Crimea ay naganap habang ang mga tropa ng alyado ay sumugod sa mga dalampasigan sa gitna ng matinding putukan. Naging alamat ang balaklava dahil sa pagsalakay ng Light Brigade. Isipin mo na lang, 600 sundalong Briton ang sumugod sakay ng kabayo sa isang lambak ng kamatayan laban sa mga kanyon ng Russia. Astig pakinggan, di ba? Dumami ang namatay, mahigit 250,000 dahil sa labanan at sakit para sa kontrol ng peninsula. Parang matagal ng alitan sa pamilya na hindi natapos at tumagal sa mga henerasyon. Patuloy ginugulo ng Rusya ang mga hangganan ng Ottoman mula Caucasus hanggang Danube na nagpapahina sa Sultan. Noong maagang 1900s nang hina ang imperyo at ang unang digmaang pandaigdig ang tuluyang nagpabagsak dito. Hinati ang mga lupa nito habang nagrevolusyon ang Rusya. Ngunit nanatiling tinik ang Crimea, paalala ng nawalang karangalan at patuloy na pagdududa. Mas malalim pa sa mapa ang mga pilat na ito at naapektuhan lalo na ang mga taga-Crimea, mga Tatar, na ang kwento ay nag-uugnay sa puso ng Turkiya sa malalayong baybayin, sa paraang di mapuputol ng anumang kasunduan. Ang Tatar ay mga Turkic na mandirigma mula steppe na pinagsama ang lakas ng Mongol at Islam. Nagtayo sila ng isang kanite na tumagal ng mga siglo sa ilalim ng proteksyon ng Ottoman. Ibinahagi nila ang wika, kultura, at ugnayan ng pamilya sa Anatolia. Kaya't mas parang magpinsan sila kaysa malalayong kapitbahay. Nang sakupin ng Russia ang Crimea, noong 1783, hindi lang lupa ang nawala sa mga Tatar, nawala rin ang kanilang dignidad. Lumipat ang mga magsasakang Slavic at naitaboy ang mga tao mula sa sarili nilang tahanan. Noong 1944, 44 sa ilalim ni Stalin dumating ang pinakamasaklap. Inakusahan ng Soviet ang mga Tatar na tumulong sa Nazi kahit lumaban sila para sa Red Army. Humigit kumulang 20,000 Tatar ang pinagtipon sa gitna ng gabi at isiniksik sa mga bago ng tren na parang mga hayop na halos walang oras para maghanda. Walang paglilitis o apela. Pinadala sila sa silangang Uzbekistan at iba pang lugar. Kadalasan walang pagkain, tubig o maayos na tirahan. Libo-libo ang namatay sa biyahe dahil sa lamig, gutom o sakit at buong mga komunidad ang naglaho. Bawal bumalik sa Crimea ang mga nakaligtas. Tinuring ding kaaway ng Estado ang kanilang wika at mga moske. Para sa Turkiya, personal ang kasaysayang ito at nananatili ang trauma sa kanilang pulisiya. Ngayon, ang mga Turko ay itinuturing na kapatid ang mga Tatar, nakasama sa mosque, pamilihan, at mga kwento ng mga ngabayo at mandaragat. Tinawag ni Ministro ng Depensa ng Turkiya, Gular, ang pagprotekta sa kanila bilang moral na tungkulin. Hindi ito hungkag na salita, kundi panatang nakaugat sa kasaysayan at pagkakakilanlan na hindi kayang sirain ng panahon. Lalong naging malinaw ang suporta ng Turkiya para sa Ukraine at sa mga Tatar noong Marso, sa ika-11 anibersaryo ng pagsakop ng Russia sa Crimea. Naglabas ng pahayag ang ugnayang panlabas ng Turkiya na hindi kinikilala ang pag-aangkin ng Moscow, buong suporta sa hangganan ng Ukraine, at pangunahing alalahanin ang kalagayan ng mga Crimean Tatar. Upang suportahan ang mensaheng ito, itinuro ng angkada ang mahigit 200 pag-aresto sa mga Crimean Tatar mula noong 2014. Marami sa mga kasong ito ay tinaguriang ekstremismo, ngunit tinawag ng Turkey na mga crackdown na may motibong politikal ang mga ito. Halimbawa nito ang pag-aresto kay Ahmet Bekarov, kilalang tagapagsulong ng karapatang pangkultura at panrelihiyon. Siya ay inaresto at inakusahan ng umano'y kaugnayan sa terorismo ayon sa batas ng Russia.
Ang pag-aresto kay Bekharov ay nagpasimula ng mga protesta sa buong Crimea. May mga inaresto at nanawagan ang Amnesty International ng mabilis na investigasyon. Mula sa pagkakatapon, pinuri ni Rafat Chubatov, ang leader ng Tatar, ang mga hakbang ng Turkey. Tinawag niya itong lifeline at ilaw laban sa pang-aapi ng Russia. Ang pagsasara ng 25 paaralang Tatar at iba pang pangyayari ay nagpapakita na ang posisyon ng Turkey ay hindi lang pampolitika, kundi pangakong protektahan ang ating kultura at kasaysayan. Para sa Ankara, ang pagtatanggol sa mga karapatan ng mga Crimean Tatar ay bahagi ng mas malalim na paninindigan. Isang bagay na lampas sa diplomasya at tumutukoy sa pagkakakilanlan, alaala at katarungan. Para sa Turkey, lampas ito sa diplomasya. Isang misyong nakaugat sa kasaysayan at alaala. Ang Ankara ay nag-uugnay ng tuwirang linya mula sa panunupil ng Russia ngayon patungo sa mga kasindak-sindak na pangyayari noong 1944 kung kailan sa pilitang pinaalis ng rehimen ni Stalin ang mga Crimean Tatar mula sa kanilang sariling bayan. Nagbigay ang Turkey ng 50 milyon para sa scholarship, kulturang programa, libro at teknolohiya para mapanatili ang pagkakakilanlan ng mga Tatar. Bawat grant, protesta at pampublikong pahayag ay malinaw na sinasabi na hindi tatanggapin ang kontrol ng Russia sa Crimea nang walang laban. Ito rin ay panawagan para sa pagkakaisa. Ang mga kaalyadong Turkic mula Kazakhstan hanggang Azerbaijan ay maingat na nagmamasid at hinihila sila ng Turkey na mas mapalapit. Sa bansa, si Erdogan ay umaasa sa suporta ng 10,000 Tatar diaspora sa Turkey na nagmamarch siya at nagwawagayway ng bandila ng Crimea. Patuloy na binibigyang pansin ng Ankara ang Crimea sa pandaigdigang entablado mula sa Caucasus na kaguluhan hanggang sa United Nations Observer Missions na hinarang ng Moscow. Ang tila panrehiyong alitan ay isang estratehikong hangganan at sinisiguro ng Turkey na hindi uurong ang mundo. Bagamat prinsipyo ang ugat ng paninindigan ng Turkey sa Crimea, ito rin ay estratehikong hakbang. Layunin nilang impluwensyahan ang Black Sea na parehong gusto ng Moscow at Ankara. Kontrol sa peninsula ay nakakaapekto sa kalakalan, enerhiya at militar, kaya mahalaga ang Crimea sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Tatalakayin ko pa ng mas malalim ang maliliit na detalye kung bakit ito napakakaakit-akit. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang relasyon ng Turkey sa Russia ay isang maingat na pagbabalanse. Bilang NATO member, nag-host ito ng United States bases at joint exercises na ikinagagalit ng Moscow. Pero minsan pinipili din nito ang Moscow. Noong 2017 pumirma si Erdogan ng 25 bilyong kasunduan para sa S-400 ng Russia. Sinuway ang Washington at nawala ang access sa F-35 program. Dumating ang mga baterya noong 2019 at nanatili sa mga silo, simbolo ng independence ng Ankara. Kamakailan, may mga usap-usapan na baka gustong bilhin pabalik ng Russia ang mga iyon, pero nanindigan ang Turkey at ginamit ang mga ito bilang panangga. Pag-uusapan pa natin iyan sa isa pang video. Kasabay nito, gumagawa rin ito ng mga kasunduan sa armas. Kasama ang Moscow, nagpadala ang Turkey ng Bayraktar TB, 2 drones sa Ukraine, na ginamit laban sa mga tangke ng Russia noong simula ng digmaan. Nangako si Baykar na maglalaan ng dolyar, 100 milyon noong 2023 para sa pabrika malapit sa Kyiv upang palawakin ang produksyon sa gitna ng labanan. Tagumpay ang Turko sa drone technology. Naibenta na ng higit 500 sa buong mundo, ngunit inis dito ang Moscow. Sa kabila nito, konektado pa rin ang mga bansa dahil sa enerhiya. Noong nakaraang taon, nag-export ang Russia ng $44 na bilyon na langis at gas sa Turkey, na nag-supply ng 16% ng pangangailangan ng Europa. Ngayong taon, umabot sa bagong taas ang kalakalan, kung saan naging pangalawang pinakamalaking katuwang ng Russia ang Turkey, na nagpapalitan ng dolyar. 56 na bilyon na halaga ng export para sa mahahalagang yaman. Gayunpaman, kahit na lumalago ang kalakalan, nagsisimula ng lumitaw ang mga bitak sa napakagulo at kakaibang relasyon. Ipinapahiwatig nito na unti-unti nang nawawala ang pagiging neutral at marahil ay nagsisimula ng tumindig ang parehong bansa. Sa isang banda, magkaribal naman talaga sila. Halimbawa nito ang pagsantabi sa gas hub ng Russia sa Turkey. Noong 2022 iminungkahi ng Gazprom ang proyekto, pero isinantabi ito noong Hunyo ngayong taon. Ang hub ay nilayon upang ilihis ang bilyon-bilyong halaga ng gas sa paligid ng mga parusa na ginagawang Turkey ang pintuan ng Moscow. Pinatagal ng Ankara ang pag-aproba dahil sa tensyon sa Crimea hanggang ideklarang patay ng Gazprom ang proyekto. Ang isang aksyong ito ay nagkakahalaga sa Russia ng tinatayang dolyar, 5 bilyon kada taon.
Isa rin itong malinaw na palatandaan na may problema sa kanilang paraiso. Sa buong sitwasyong ito, kung titingnan mo talaga mula sa panig ng Turkey, makikita mong malinaw ang kanilang estratehiya. Tawag ng mga eksperto dito ay adaptive opportunism. Kinukuha ni Erdogan ang pabor kay Putin, tulad ng murang gas para sa implasyon, pero iniiwasan ang mga kasunduang makakasama sa kanya. Kasabay nito, naghahanap ang Ankara ng paraan para hindi umasa sa Russia. Tumaas ng 20% ngayong taon ang pag-aangkat mula sa 10 AP pipeline ng Azerbaijan, kaya nabawasan ang pagdepende sa gas ng Russia mula sa halos 40% pababa sa mga 3%. Lumalakas ang kapangyarihan ng Turkey at laging nababanggit ang Crimea dahil di ito matatahimik. Maingat na nilalaro ni Erdogan ang laro. Kahit sa ibang sektor bukod sa enerhiya, ipinapakita nitong hindi tiwala kundi pangangailangan ang basehan ng kanilang relasyon. Laging may tensyon, madalas baguhin ang diskarte, at maingat na balanse sa kooperasyon at pagtutunggali. Nagiging hindi mahulaan ang Turkiya, pero may malinaw itong layunin at estratehiya. Kahit pabago-bago ang posisyon nito sa Crimea, hindi lang tumutugon ang Ankara sa pananakop ng Rusya. Aktibo rin itong pumipigil sa Moscow na makontrol. Pinag-isa ng pagsisikap na iyon ang kasaysayan, diplomasya at lakas militar. Nakakatuwang isipin, hindi lang Ukraine ang nakasalalay dito. Umaabot ito sa Dagat Itim. Sinusukat ang impluwensya sa rutang kalakalan, enerhiya at lakas militar. At sa gitna nito ay ang Sebastopol. Ginawang kuta ng Rusya ang pantalan ng Crimea na puno ng submarino at mga sistemang banta sa timog ng NATO. Kung hawak ng Moscow ang Crimea, mawawalan ng mahalagang lakas pandagat ang Ukraine at direktang mararamdaman ng Turkey ang epekto nito. 3% ng pandaigdigang pagpapadala ay dumadaan sa mga ruta ng Black Sea na sumasagi sa mga pantalan ng Turkey. Ang mga pipeline sa ilalim ng tubig ay nagdadala ng dolyar, 50 bilyong langis at gas sa Europa taon-taon. Nagpapatrolya ang Turkey at United States sa rehiyon, habang namumuhunan ang European Union sa mga pantalan at pagmamanman laban sa kontrol ng Russia. Para sa Moscow, ang Crimea ay hindi lang base militar, kundi simula ng pagpapakita ng kapangyarihan sa Caucasus, Syria at Africa. Iyan ang dahilan kung bakit, bukod sa emosyonal at historical na damdamin, para sa Turkey, ang pagpapanatiling pinagtatalunan ang Crimea ay tungkol sa pagtatanggol ng sarili nitong impluwensya. Tungkol ito sa pagprotekta ng ekonomiya at papel nila sa balanse ng rehiyon. Mas pinalinaw ng pagsusuri ng Chatham House noong Hulyo 2025 ang sitwasyon sa Black Sea. Sa 20 taon binaliwala ng Europa at NATO ang pagsisikap ng Rusya mangibabaw sa rehiyon. Tinrato nila ito na parang tahimik na sulok, imbes na isang estratehikong hotspot na siya talagang totoo. Dahil sa pagmamaliit, tahimik na nag-ipon ng lakas ang Moscow at namuhunan sa barko, submarino at missile. Gumagamit ito ng hybrid na taktika para panatilihing alerto ang mga karibal. Kasama rito ang mga cyber attack sa mga sistema ng pagpapadala, maling impormasyon tungkol sa kaguluhan ng mga Tatar, at mga provokasyon sa dagat. Tumutugon ang Turkey sa tumataas na tensyon sa Black Sea ng may pag-iingat at estratehiya. Nakahuli ng 15 kahina-hinalang barko ang mga pinagsamang pagpapatrolya sa Romania ngayong taon. Patunay ng seryosong pagprotekta ng Ankara sa kanilang katubigan. Sa unang tingin, mukhang hindi patas ang laban. Rusya gumastos ng 20 bilyon sa fleet upgrade, habang Turkiya naglaan ng 3 bilyon sa drone technology. Ayon sa Chatham House, hindi lang ito tungkol sa lakas militar, kundi pati sa presyong pang-ekonomiya. Nagiging malinaw ang presyong iyon kapag binablock ng Rusya ang mga daungan. Naaantala ang 10% ng supply ng trigo sa mundo, kaya tumaas ng 25% ang presyo ng tinapay. Sa Cairo at Karachi, may kakayahan ang Turkey na kontrolin ang sitwasyon dahil sa mga kipot. Noon, si Pangulong Erdogan ay tumulong na muling simulan ang pagpapadala ng butil sa pamamagitan ng mga pag-uusap sa Istanbul. Kahit na nahaharap siya sa mga banta mula sa Russia, nakabawas ang hakbang na ito sa panganib ng food crisis para sa milyon-milyong tao. Mas malaki pa ang panganib sa hinaharap. May mga gas fields sa Black Sea na kayang gumawa ng 23 bilyong cubic meters. Pagsapit ng 2030, ang potensyal na ito ay umaakit na ng interes mula sa mga pandaigdigang manlalaro tulad ng China na nakikita ang mga energy hub ng Turkey bilang paraan upang mapalawak ang kanilang impluwensya. Kung mapatatag ng Rusya ang kontrol sa Crimea, maaari itong magdulot ng kakulangan sa enerhiya o pagdagsa ng migrante sa Mediterranean. Direktang maaapektuhan ang NATO countries.
Para sa Turkiya, ang suporta sa Ukraine at pinalawak na NATO exercises ay hindi lang depensa, kundi paraan din para hubugin ang kinabukasan at mapanatili ang kontrol sa rehiyon. Mahalagang estratehikong lugar ang Bosphorus Strait. Ayon sa Montreux Convention, 1936 ang Turkiya ang nagdedesisyon kung anong barko ang pwedeng dumaan sa krisis. Noong 2022 ginamit ni Erdogan ang kapangyarihan para harangin ang mga barkong pandigma ng mga bansang wala sa Black Sea. Dinaraanan ng 40,000 barko taon-taon ang 18 milyang tubig na ito, kabilang ang mga export ng trigo mula Ukraine. Kapag nakuha ng Russia ang Crimea, maaaring humina ang impluwensya ng Turkey sa mga rutang iyon. Maaaring harangin o bantan ng fleet ng Russia na ginastusan ng 10 bilyon ang kalakalan at mga oil tanker. Magdudulot ito ng pagtaas ng presyo ng enerhiya at magpapahirap sa supply line ng NATO. Para maintindihan ang halaga nito, balikan ang kasaysayan ng Black Sea. Maingay dito. Hindi bagay sa pangingisda. Isa itong abalang daanan ng tubig na sumasaklaw sa 420,000 kilometro kwadrado o humigit kumulang 162,000 milya kwadrado. Pinagdudugtong nito ang baybayin ng 4 na bansa at umaabot sa 2,200 metrong lalim kung saan maaaring magtago ang mga submarino. Araw-araw, 400 toneladang kargamento ang dumadaan dito. Kasama dito ang langis ng Mirasol mula Ukraine at metal mula Bulgaria na nagdadagdag ng supply sa Europa. Pero pinakamahalaga ang enerhiya. Kaya ng mga gas field sa dagat magpainit ng milyon-milyong bahay. Ang Turk Stream pipeline ay nagdadala ng gas mula Russia papuntang Turkey at Europa. Sa pag-iwas sa mga sanksyon at mga hadlang sa politika, ang lakas militar sa rehiyon ay nagdadagdag pa ng isa pang antas ng komplikasyon. Ang Black Sea Fleet ng Rusya na nakabase sa Sevastopol mula pa noong 1700 at 83 ay binubuo ng 80 barko. May ilan dito na kayang magpalipad ng misil hanggang 1,000 kilometro sa lupa. Matapos aneksahin ang Crimea, gumastos ang Rusya ng bilyon-bilyon para gawing pangunahing base militar ang Sevastopol. Ang hukbong dagat ng Ukraine na pinsala noong 2014 ay may ilang patrol boat na lang sa Odessa. Limitado ang mga ito dahil sa mga mina at drone. Kaya tumugon ang Turkey gamit ang sariling puwersang pandagat. May 16 frigate at corvette na nagpapatrolya mula Istanbul. Nagpapatupad ng no-fly zone laban sa mga drone at nagmamanman sa kilos ng Russia. Dahil kontrolado ng Turkey ang mga kipot, maaari nitong harangin ang trapikong pandagat. Noong 2022 pinahinto ni Erdogan ang mga barko mula sa the Black Sea na bansa na antala ang United States Destroyer at nabigyan ng oras ang NATO allies magresponde. Mahalaga ang tensyon dahil ang may control sa Black Sea ay kayang makaapekto sa Mediterranean, tulad ng pagputol ng supply sa NATO o pagprotekta sa warm water port ng Russia. Ipinakita ng kasunduang pinamagitan ng Turkey noong 2022 kung gaano kataas ang nakataya. Dahil sa digmaan, nahinto ang 25 milyong toneladang export, tumaas ng 30% ang presyo ng pagkain at nagdulot ng kaguluhan sa ilang bahagi ng Africa. Pag-urong ng Russia sa kasunduan. Itinulak ng Turkey ang bagong kasunduan. Nakatulong ito sa pagpapatatag ng pamilihan, ngunit ipinakitang mahina pa rin ang rehiyon. Dahil sa ATACMS missile ng Ukraine na tumama sa Sevastopol, nabawasan ng 20% ang fleet ng Russia. Ang iba ay nasira, lumubog, at ang natira ay umatras. Alam ng Russia at Turkey ang panganib. Kapag nakuha ng isang panig ang kontrol, mawawala ang impluwensya ng kabila. Hinahangad ng Russia ang access sa timog para suportahan ang militar nito sa Syria. Tinutulungan ng Turkey ang Azerbaijan sa Nagorno-Karabakh. Noong 2020, tinulungan ng drone ng Turkey ang Azerbaijan manalo at protektahan ang mga ruta ng enerhiya. Zero-sum game ito at posibleng sa Crimea magpasya ang susunod na hakbang. Ipinapakita ito ng estratehiya ni Erdogan. Ang paghamon sa Russia ay may panganib tulad ng posibleng putol ng gas, paghina ng pabrika, pagbagsak ng kalakalan, at pagbaba ng 4 bilyong turismo mula Russia sa Turkey noong nakaraang taon. Posible rin ang mga cyber attack o proxy conflict sa Syria. Ngunit malaki ang mga gantimpala. Ang suporta ng Turkey sa Ukraine ay nagpapalakas ng reputasyon nito sa NATO at nagbubukas ng 20 bilyong kontrata sa depensa.
kasama ang F-16 mula United States. Ang ganitong pagbabalansi ay nagbigay sa Turkey ng natatanging papel bilang miyembro ng NATO at pangunahing tagapamagitan sa maselang rehiyon. Kasama sa pakikipagpartner sa Ukraine ang drone factories at naval drills, nagbigay ang European Union ng 2 bilyong euro na grant para sa mga pantalan ng Turkey. Dahil dito, tumaas ng 15% ang kalakalan at lalong lumalim ang ugnayang pang-ekonomiya ng Turkey sa Europa. Higit pa sa pagpapaganda ng infrastruktura ang nagagawa ng mga grant na ito. Nag-uugnay ang mga ito sa Europa at Turkey, kahit may hindi pagkakaunawaan minsan. Umaasa ang mga bansang Europeo sa rutang Turkey para sa kalakal mula gitnang Asya at Caucasus, kaya nagkakaroon ito ng tahimik na kapangyarihan. Maaaring makaapekto sa supply chain ng Alemanya, Italia at Polonya ang mga pagbabago o pagkaantala sa patakaran ng daungan. Kasabay nito, pinapalala ng mga grant ang diplomasya ng Europa. Nakakuha ang Brazil ng katuwang na tumutulong protektahan ang kalakalan at sumalungat sa Rusya. Kailangan din nitong tugunan ang mga issue sa politika ng Turkiya, patakaran sa migrasyon, at magulong ugnayan sa Gresya at Cyprus. Laging naroroon ang mga isyung ito kahit sa mga magkaibigang pagpupulong at lalo pang nagiging komplikado ang mga bagay-bagay sa pagbili ng Europa ng enerhiya at produkto mula Turkiya. Nagiging tagapagtustos at negosyador ang Ankara. Nagbibigay ito ng kalamangan at tinatalakay ang mga reforma, patakaran sa customs at kasunduan sa migrasyon. Kaya kapag nagpapadala ang Europa ng 2 bilyong euro sa mga pantalan ng Turkiya, nagpapadala rin ito ng mensahe. Kailangan ka namin. Pinapalakas nito ang boses ng Turkiya sa usaping Crimea at Black Sea security at pinapahirap para sa mga leader ng Europa na balewalain ang posisyon ng Ankara. Hindi na lang tulay ang Turkiya sa mga rehiyon, kundi tagapagbantay na rin. Binabago nito ang pananaw ng Europa sa Rusya, Crimea at papel ng Turkiya. Sa Turkiya, lumalakas si Erdogan. Pinalalabas niyang tagapagtanggol siya ng mga Turkic, mula Tatar hanggang Uzbek. Sa bansang 80% ay may dugong gitnang Asya. Malakas ang dating ng mensaheng ito. Ipinapakita ng mga survey na tumaas ng 7 puntos ang kanyang approval ratings matapos ang matibay niyang paninindigan tungkol sa Crimea. Akma ito sa kanyang imahe bilang isang leader na marunong magbigay kapag kailangan, ngunit matatag pagdating sa usapin ng dangal. Pamilyar ang ganitong pattern. Noong 2016 nang pumasok ang isang Russian jet sa himpapawid ng Syria, pinabagsak ito ng Turkey. Tumaas ang tensyon at bumaba ng 40% ang turismo. Kalaunan, nagkasundo si Erdogan. Pumirma ng kasunduan sa gas at patuloy na sinuportahan ang mga kalaban ni Assad. Ganito rin ang modelo sa Crimea. Isa na namang pulang linya na nagpapakita ng lakas ng Turkey habang pinananatili ang ugnayan. Sa Crimea, nag-iba na ang labanan sa pinag-aagawang lupa. 1 taon na ang nakalipas. Tila malabo pa noon ang ideya na mabawi ng Ukraine ang peninsula. Ngayon, seryosong tinatalakay na ito ng mga military planner at diplomat. Mas malalim na umaabot ang sandata ng kanluran. Sinusubok ng Ukraine ang depensa ng Russia at hirap ang Moscow magpanatili ng posisyon. Nakaapekto na sa mga pangunahing ruta ng supply ang kontra-opensiba ng Ukraine sa Kherson at Zaporizhia. Ang mga bagong sistema mula sa United States, tulad ng GLSDBs, mula HIMARS, ay umaabot na sa mga target sa Crimea na dating hindi maabot. Dahil sa pagsasanay ng NATO at lokal na intelihensya, nagsagawa ng mga pagsalakay sa likod ng kalaban ang espesyal na puwersa ng Ukraine. Sinira nila ang radar stations. Sinabotahe ang mga dipo, kaya napilitan ang Russia ilipat ang elite units nito sa Sevastopol. Ang paglipat na iyon ay nagpaluwag sa kontrol ng Russia at nagdulot ng mga bitak sa harapan na ngayon ay kita na mula sa itaas. Ipinakita ng satellite images ang malaking bawas sa aktibidad ng eroplano sa mga paliparan ng Crimea. Inilipat pasilangan sa Krasnodar ang mga Su-34 bomber at iba pang mabibigat na eroplano. Hindi ito bahagi ng bagong estratehiya, kundi isang pag-atras dahil sa matinding presyon. Unang beses mula 2014 na hinamon ang kontrol ng Russia sa Crimea. Hindi lang sa salita kundi sa labanan. Nakuha ng mga pangyayaring ito ang atensyon ng NATO. Mas malakas na ngayon ang suporta ng kanluran para sa Ukraine. At ang European Union ay mas matapang nang magsalita. Nagsisimula ng buuin ang mga plano para sa pagbangon matapos ang digmaan. Inihahanda ng mga kumpanyang Turko na manguna sa malalaking proyekto ng infrastruktura tulad ng pantalan, riles at network ng enerhiya.
Bilyong halaga ng pamumuhunan ang tinatalakay at ang Ankara ay magpapakadalubhasa, habang ang Rusya ay patuloy lumalakas ang posisyon. Nasa 50,000 sundalo ang nakadeploy sa Crimea, na napapaligiran ng trinsera at minahan. Hindi maganda ang sitwasyon dahil maraming sundalo ang nabibiktima ng sariling depensa. Inilalarawan ni Putin ang labanan bilang laban para sa pag-iral at pagkakakilanlan ng Russia. Ramdam din ang bigat nito sa labas ng digmaan. Kumakalat ang hindi pagkakasya sa military telegram channel, kung saan kinukwestiyon ng mid-level opisyal ang lohika ng pagtatanggol sa Crimea. Pagod, kapos sa supply, at malayo sa bahay ang marami. Iniulat ng open source analyst ang 38% pagtaas ng namatay sa labanan mula Hulyo, kaya humihingi ng kasagutan ang mga pamilya sa Dagestan at Bryansk. Malaki ang epekto ng mga kampanya sa mga komunidad na ito. Ngayon lumalaban na sila at alam ito ng Kremlin. Binabantayan din ng Turkey ang sitwasyon. Ang bawat protesta at pamilyang nagluluksa ay dagdag na bitak sa baluti ng Moscow. Hindi kailangang lumalaban ng Ankara. Ang oras at presyon ay pumapabor dito. Anuman ang kalabasan, nasa magandang posisyon ang Turkey para makinabang. Kung magtagumpay ang Ukraine, magiging tulay ang Ankara ng kanluran at silangan, pangunahing kaalyado ng Kyiv at mahalagang tagapaglaro sa rehiyon. Kung magtagumpay ang Russia, lilitaw pa rin ang Turkey bilang isang makapangyarihang bansa na hindi kailanman umurong. Pinalalakas ng papel nito sa New York Declaration na nilagdaan ng 50 bansa para sa parusa at tulong. Ang impluwensya nito, binubuksan ng lagdang yon ang mga kasunduan sa seguridad, migrasyon sa European Union, mas malawak na pagpapatrolya ng hukbong dagat, at papel sa pamamahala ng paglikas ng milyon-milyon. Hindi lang Turkey ang nakatutok sa Crimea. Tahimik ding nagmamasid ang China. Bagamat walang barkong pandigma ang Beijing sa Black Sea, mayroon itong mga rutang pangkalakalan na umaasa sa katatagan nito. Anumang pagbabago sa kontrol ay nakakaapekto sa Belt and Road Network ng China. Ang pagkaantala ay nagdudulot ng dagdag gastos sa pagpapadala, insurance at panganib sa mga mamumuhunang Chino. Bumaba na ang mga export sa pamamagitan ng Georgia at binabantayan ng Beijing ang bawat galaw. Dahil dito, mas tumitimbang pa ang papel ng Turkey dahil bukas ang mga kipot at patuloy ang sigalot sa peninsula. Nagkakaroon ng diplomatikong bentaha ang Ankara sa NATO, European Union at China. Kaunti lang ang bansang may impluensya sa seguridad, estruktura at rutang kalakalan ng Europa at Asya. Ang kontrol ng Turkey sa Bosphorus at ang lumalaking papel nito sa Crimea ay nagbibigay dito ng kakaibang uri ng kapangyarihan. Isang kapangyarihang nakakaapekto sa mga desisyon sa Brussels at Beijing. Ang Crimea ay hindi lang teritoryo kundi simbolo ng kontrol sa dagat, kalakalan, alyansa at pagkakakilanlan. Kapag pumapanig ang Turkey sa Ukraine, hindi lang ito basta pumipili ng panig. Inaangkin nitong muli ang boses nito sa isang rehiyon kung saan minsan na itong naisantabi. Maaaring magpatuloy ang Russia sa paghuhukay ng mga trinsera, pagtatayo ng mga pader at pagbuhos ng bilyon-bilyong pondo sa depensa. Maaaring mapahaba nito ang labanan pero naiba na ng Turkey ang kwento sa pagtangging manahimik, pagpupumilit sa prinsipyo at pagharap bilang tagapamagitan. Sa rehiyong puno ng tunggalian, muling sumali ang Ankara mula sa posisyon ng lakas. Sa mga darating na buwan, maaaring magpasya ang Crimea ng higit pa sa kapalaran ng Ukraine o Russia. Maaari nitong baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa dalawang kontinente. Handa na ang Turkiya matapos ang kanilang hakbang. Ayon sa eksperto, kalahati ng trabaho ay nanganganib dahil sa artificial intelligence sa susunod na dekada. Hindi na teorya ito. Nangyayari na ngayon. Pinapalitan ng mga kumpanya ang manggagawa ng algorithm at lalo pa itong bibilis. Pero heto ang magandang balita. Ang mga taong nakakaunawa kung saan ang lakas ng artificial intelligence ay siyang umuunlad. Nagtatayo sila ng mas ligtas na landas sa karera, pinapataas ang kanilang kita, at lumilikha ng mga oportunidad na hindi pa alam ng karamihan na umiiral na. Ang pagkakaiba ng mapalitan at maging hindi mapalitan ay nakasalalay sa isang bagay. Ang pagkakaroon ng tamang plano. Nagbibigay kami ng libreng pagsasanay. Ipapaliwanag nito kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng mga balita, kung ano ang kaya at hindi kayang gawin ng artificial intelligence, at pinakamahalaga, kung paano umaangkop at ginagamit ito ng mga ordinaryong tao para sa kanilang kapakinabangan. Kung nais mo ng higit na kontrol, kita, at mas kaunting alalahanin sa hinaharap, huwag manatiling tagamasid lang. Panoorin ang libreng pagsasanay ngayon sa link o QR code sa screen.